Ayan mga partner, sa programang Opinion Mo Kundi kung saan idinisenyo po ito mga partner no, para po basahin ang lahat ng inyong mga comments. No? So, kamusta po kayo dyan sa ating mga kababayan dyan ulit no? At sa lahat ng ating mga minamahal na mga OFWs out there, kamusta po kayo? Ayan, meron ba kayong natutunan kanina sa programang Makialam? Oh, imposible naman talaga kasi mag-e-exam tayo mga partner. At ayun na nga no, so samahan niyo po ako ulit mga kapartner no, na sa isang oras po na pagbabasa po ng inyong mga comments kasi alam ko lahat ng mga nagko-comment sa ating programa mga kapartner sa ating mga punto de vista, sa ating mga posting mga kapartner is yung mga may mga sense, o, di ba? Kapartner Carla, bakit mo sinabi? Kasi may iba walang sense, alam mo yun. Joke lang. Ayan mga kapartner, no? At ayan. So again, ako po yung makakasama, si kapartner Carla. Kahapon si kapartner Val. O, may nagtatanong saan ka ba daw kahapon? Secret, bakit ko ba? Obliged ba ako sabihin? Di ba mga kapartner? At ayan po ulit na huwag niyo pong kalimutan mga kapartner no, na mag-like, mag-subscribe at i-share niyo po ang ating mga channels mga kapartner no, sa ating YouTube channel, ang DZAR 1026 at sa ating Facebook page mga kapartner, ang DZAR Highlight News mga kapartner. At marami talagang nagtatanong, kapartner Carla, aside sa YouTube ninyo, aside sa mga posting po ninyo, kasi hindi ko ang alam no, meron lang talagang mga iba na they are not into hindi sila masyado sa YouTube, mas more sila sa Facebook. Oh, hindi natin alam. Parang bakit hindi namin makikita yung punto de vista, paano po kami magko-comment. Okay, uulitin po natin ha, sinabi ko na po yan. Since, ayoko po nang paulit-ulit. Joke lang mga partner. Ayan yung posting po natin mga partner na unang-una makikita nyo po yan sa ating Facebook page po. Isa sa ating Facebook page as MNI, ang Pulso ng Bayan mga kapartner. Doon po natin pinopost ang ating opinion mo para doon po kayo mag-comment. And as of this time mga kapartner, no, umabot na po siya sa libo-libong mga comments mga kapartner kung saan sinasabi po nila sa akin na basahin ko po ang kanilang mga comment. Which is, ayan, gagawa po tayo ng paraan kung sa Bisaya pa paningkamutan nako na ato dyan siyang mabasa sulod sa usa ka oras. O, sa loob ng isang oras mga kapartner kasi since nag-iisa lang naman po ako mga kapartner no. So sisikapin ko po yan mga kapartner. At yun na nga, kamusta naman po ang inyong mga araw no? Kasi kanina sa Makialam program medyo kung makikinig ka sa mga topics nila, sa mga issues na tinatalakay mo ka-partner, parang parang narinig ko nga si Professor Balutekia mga ka-partner, no? Suki na rin natin yan na political analyst mga ka-partner kasi ayun nga, nagkasakit siya. Yun, tapos nga, as much as possible, ayaw na sana niyang muna for the meantime na, alam mo yung into politics kasi ang dami-daming problema, ang dami-daming issues kinakaharap po sa Pilipinas, parang mas lalo siyang nagkakasakit. Kaya yun nga lang, mahal na mahal po talaga niyang SMNI. At dahil dyan palakpakan naman natin si Professor Balutekia. Ayan mga partner. Oo. Actually, tinanong nga niya after pagkatapos ng interview, kamusta ba? Medyo ba matamla yung ko? Kasi nga mga partner, sinisikap lang po talaga niya na mapagbigyan po ang SMNI para po din sa ating mga viewers mga kapartner na nagre-request din po na atin po siyang ma-interview mga kapartner. Ayan. So ito na nga mga kapartner no, dito sa opinion mo, hindi naman natin masasabing chill, relax tayo mga partner dahil alam nyo ba, hindi kaya basa-basa magbasa ng mga comments tapos mag-isa ka lang. Oo, medyo ang sakit din yan sa lalamunan mga kapartner, no? Pero laban po tayo, patuloy po tayo mga kapartners. At yun na nga mga kapartners, so maraming tinalakay ang Makialam at marami din po tayong babasahin kasi nagkulang din po sila ng oras para magbasa ng inyong mga comments mga kapartner. Kaya andito po yung programang opinion mo. Kaya wag po kayong ma-shy. May nasa-shy pa ba? Oo. Wag po kayong mahiya. Wag po kayong
tama din ba? Wag po kayo maging tamad na mag-comment. Oo. Kasi importante po 'yan. Mahalaga po ang inyong mga opinion mo mga kapartner. Mahalaga ang opinion ko, mahalaga po yung opinion mo mga kapartner. Mahalaga ang opinion nating lahat. Lalong-lalo na mga kapartner na madami na po talagang kinakaharap na mga issues mga kapartner na yung iba nagkakasakit na. Oo, yung iba parang ayoko na manood ng balita as much as possible. Ayoko nang magbabrowse ng Facebook, manonood sa YouTube kasi may pa ba? May maganda pa bang balita mga kapartner, mga kababayan ko dito sa Pilipinas? At yun na nga mga kapartner, no? Ito na nga, meron na nga nagpapauna dito na nagpapa-shout out mga kapartner. Ayan, unahan natin dito sa ating YouTube channel, sa ating nag-iisa. Nag-iisang YouTube channel na DZAR 1026 mga kapartneran. Kumbaga matirang matibay. May nag-aas sa akin, kapartner Carla, ano po nagiging reaksyon nyo? Kasi suki talaga kayo sa gurgur. Ano po yung nagiging reaksyon nyo kapartner since empleyado po dyan sa SMNI, sa DZAR, pag po kayo ng parang nawala yung isang account, ganyan. Parang masasabi naman natin, nasanay na rin ganyan. Oo, mga kapartner. Pero patuloy po tayo, mga kapartner. Basta as long as alam natin na wala tayong ginagawang mali, truth that matters, yung binabalita po natin, mga kapartner, hindi mga fake news, totoong balita lang tayo. So, we don't want to worry, mga kapartner. Wala tayong ika-worry, patuloy lang po talaga tayo. Ang tanging hiling lang talaga natin, mga kapartner, kung sino man yang mga, alam niyo natin, mga kapartner, na napilit talagang yung hindi natin alam yung yung mga violations, may restrictions tayo mga partner na hindi naman ina-explain, tapos bigla lang nawawala yung mga Facebook channels natin, yung mga YouTube channels, lalo na dyan sa SMNI mga kapartner, yung lumaban naman sana tayo ng patas, ayun mga kapartner. Kasi as far as kayo naman siguro mga kapartner, kayo mga kababayan, nakikita nyo naman yung mga posting ng SMNI, ng DZAR, meron ba dun kumbaga masasabi mong violation yung nangyari? Parang masasabi mo lang naman talaga na katotohanan lang naman talaga yung binabalita. Wherein, may mga talaga pag may mga ayaw din talaga sa katotohanan. Yung parang naging bulag-bulagan na lang mga kapartner ba. But anyways mga kapartner, tataglan tayo, patuloy lang po talaga tayo mga kapartner. At dahil dyan, sa lahat pala ng mga Team Live, Team Bluetooth, Team Replay, kamusta po kayo dyan? Hello, magandang hapon po. Ayan, at sa lahat ng nag-comment sa atin, ito po yung paulit-ulit natin, na parang sirang plaka na tayo mga kapartner. Yung mga reminders natin dyan mga kapartner, na wag po tayong magmura sa ating mga comment mga kapartner, and as much as possible, iwasan po natin na gumamit ng mga hindi na kanais-nais na mga pangalan, na parang mga, alam nyo na mga kapartner. May nagtanong dito, pwede, anong sinasabi mo kapartner Carla, yung mga hindi kanais-nais, yung, pwede sample, sis, gusto nyo lang talaga marinig, no, galing sa akin, no, sige. May Mr. Chair tayo nyo mga kapartner. But anyways, mga kapartner, no, unahan na natin dito sa ating YouTube channel, sa DZAR 1026 kasi parang may mga lakad ang mga tao dito mga kapartner. Oo, pakibasa na daw. Okay, ito na. Simulan na natin mga kapartner, no? Sabi dito ni Leia, shout out sa iyo, Madam, watching from Macau. Ayan, pwede mag-help na po. Party list kaya pwede mag-ask yung help po na party list kay Pastor Yun or Pastor Paul Sikibuloy. Sige po mga kapartner. Sabi naman ni Crescencio Prado, maayong hapon Miss Carla, given na yan dahil sa gahaman sa kapangyarihan at pagnanakaw sa gaba ng bayan. Kaya bagsak ang rating ni... Okay, ayan, kakasabi ko lang. Pero hindi mo na talaga mapipigilan ang mga puso ng mga mamamayang Pilipino mga kapartner na kumbaga pa sa Bisaya marag nag-uros-uros. Oo, uros-uros ba? Okay, sabi naman ni Save the Philippines, watching from KSA mga kapartner. Magandang hapon sa inyo dyan. Mga kapartner, ilagay nyo naman yung time zone nyo, yung bansa para malaman po natin kung saan aabot ang ating broadcast. At huwag nyo naman po kong iwanan mga kapartner ha. Ang lahat ng iiwan ay pangit. Joke lang. Ayan mga kapartner. Okay, dito naman mga kapartner, no? Sabi ni Gold Magic Fine, kahit magtakip pa ako ng aking mata, basta narinig ko si Gold Magic Fine, alam ko taga Danau to. Kamusta diha sa Danau City, Cebu? Ayan, dun po yan sa north part. Taga Cebu din po ako, pero dun ako sa south. Bakit ka naman? Wala, in-explain ko lang mga kapartner. Ayan, oo, Cebu, sa Danau. I've been there also sa Danau mga kapartner, kasi meron tayong
bahay dyan sa may Mandaue City. Malapit lang po yan. Isang sakay lang po siya actually. Makakapunta ka na dyan sa Danao. Ayan, kamusta dyan Gold Magic Fine? Kamusta ang atong Masi diha? Ayan. Okay, sabi naman dito ni, okay, shout out sa'yo. Hello sa'yo. Okay, sabi naman dito yung Arcelia Zenea, landslide natin ang Duterte 10 lineup senatorial candidates. Okay, kay Flor de Lis, si Villar. Ito si Flor de Lis. Ito ba to si Flor de Lis Aclanog? Di ba tama ba ako? Hindi ko sure ha. Kasi parang nag-iba na yung ano mo. Okay. Sabi naman dito ni Arcelia Zenea, mapagpalang hapon muli mga kapartner SMNI, DZAR 1026. Ayan. At sa lahat ng mga viewers, God bless us all. Ingat po. Greetings from Hong Kong sa mga kababayan natin dyan sa Hong Kong. Sabi ni Lynn Marie, magandang hapon Miss Carla from Iloilo City. Maayong hapon din. Maayong hapon ba sa Iloilo? Di ba iba yun? Di ba Ilonggo yan? O, Bisaya lang kasi ako, hindi ako marunong mag-Ilonggo. Sabi naman dito, the flying horse is Kapilipi. Iba, kuya, pagpangalan, ano niya, eh? Ayan, vote straight PDP laban. Mga Pilipino, wag agad-agad maghusga. Ayan, mga kapartner. Ayan, sabi naman dito ni, kay Norz 69 siya, wag ka pumunta Maylindol. Saan yan siya yung Maylindol? Doon ba yan yung nangyari sa Myanmar? Sabi naman, parang kanta lang ang kasalanan bang umibig? Alright, mga kapartner, no? Ayan. Okay, ito. Gustong-gusto ko to si Merly Guanon. Okay, watching from, ano ba yung bansa yan? Now it's 10:21 a.m. Hello sa iyo, magandang hapon. Sabi na the flying horse, no to war. Sabi ni Flor de Lis Villar, yes, Miss Carla, ako pa rin yan. Okay. Sabi naman dito, okay, sabi ni Flor de Lis, sa Ilonggo, maayong hapon pa rin mga partner. So patuloy lang po kayo mga partner ha, na mag-comment po sa ating comment section mga partner, no, sa inyong mga nais nyong ipabasa sa atin dito mga partner, no, para sa ating punto de vista this afternoon. And before anything else, ano ba ang ating punto de vista this afternoon? Punto de vista ng bayan. Okay, ang ating punto de vista this afternoon mga kapartner, ano ang masasabi mo sa pagbagsak ng approval and trust rating ni President Marcos Jr.? So, bakit ba tayo nag-come up ng ganitong punto de vista mga kapartner? Kasi nga, if naalala nyo mga partner, no, kung saan nahaharap si bakit dati? Present yan, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa malaking pagbaba ng kanyang approval at trust ratings. Yan, ayon po yan sa pinakahuling survey po mga kapartner. Ang survey na isinagawa mula March 15 hanggang 20 ng Publicos Asia mga kapartner ay nagpakita ng makabuluhang pagbabago sa opinyon ng publiko kung saan ang approval at trust ratings ng karamihan sa mga pambansang leader ay bumaba kasabay ng lumalalang pananaw sa kalagayan ng bansa. Ayan, ito namang ginawang mga survey mga kapartner, no, it's a personality traits mga kapartner of the top 5 government officials po siya. Na kinabibilangan ni Pangulong Bongbong Marcos, VP Sara, Vice President Sara Duterte, Senate President Cheese Escudero, House Speaker Martin Romualdez at Chief Justice Alexander Gesmundo. Wherein mga kapartner, no, so yung lang natin, yung nagiging survey is, syempre, doon lang muna tayo tututok sa President and Vice President mga kapartner, no, which is, yung mga personality traits mga kapartner, ay isa dito yung kung okay. Wait lang mga kapartner ha. Ayan, kung makikita po natin sa yung mga personality traits mga kapartner, yung mga nabanggit, is yung eloquent mga kapartner. Di ba? May pa-English pa. Anong ibig sabihin ng eloquent? Sige. Kayo naman siguro magsagot, no? Ayan. Ibig sabihin po niya mga kapartner, yung sa Tagalog, yung maligoy, makapangyarihan, at maayos magsalita o magsulat. Di ba? Sa tingin niyo, maayos ba magsulat? Naiintindihan po ba natin? Itaas natin ang kamay kung naiintindihan natin ang kanilang sinasabi. Di ba? Meron pang joke dyan si Mayor Basti. But anyways, mga kapartner. Pangalawa, yung upholds the law. Ibig sabihin po niyan, pinangangalagaan ang batas.
Oo, yung Constitution ng Pilipinas pinangangalagaan, sinusunod, hindi binabaliktad. Di ba mga kapartner? At ito naman yung love for the Philippines mga kapartner, no? Yung pagmamahal sa bayan. Ayan. Next is yung decisiveness. Ang ibig sabihin ng decisiveness mga kapartner, ay alam ko naman ha, na matalino talagang Pilipino. Gusto ko lang siya i-share sa Tagalog. Ayan. Ang pagiging matibay sa pagdidesisyon. Kakayahan ng isang tao na magdesisyon ng mabilis, tumpak at may tiwala sa sarili. Kumbaga, pag naging government officials, president or vice president of the Republic of the Philippines, may isang salita ka at hindi ka nagdedepende sa mga sinasabi-sabi sa mga, alam mo, yung mga, hindi mo alam kung sino pa ba nagdidesisyon, ikaw pa ba, or yung mga, nasa mga gilid-gilid lang mga kapartner. At naman, ito naman yung concern for the Filipinos, mga kapartner, no? Yung may malasakit, concern sa mga nangyayari, mga kapartners. Lalong-lalo na mga kapartner, pinaka-main talaga na problema talaga ng ating bansa, mga kapartner, is yung paano ba talaga masolusyonan yung gutom ng Pilipinas, yung mga mahihirap, mabigyan ng mga bahay, mga kapartner. Marami mga street children nakikita ngayon, mga kapartner, sa kalsada na hindi nakapag-aral. Every time, pag sinalanta tayo ng bagyo mga kapartner, grabe yung baha mga kapartner sa buong Pilipinas. Hindi natin alam saan na yung flood control project. Humble, di ba? At ito naman yung responsible and fulfills sworn duties, di ba? Bago naman yan ma-elect mga kapartner, di ba? Meron silang oath-taking mga kapartner. Di ba? Yung ipinapangako nila na gagawin nila ang kanilang duty bilang presidente at bilang vice-presidente ng Pilipinas. Fair-mindedness and just, brave, matapang mga kapartner, oo. Sincerity, authenticity, ibig sabihin pagiging tunay o katotohanan lang, ayan. And then, does not abuse authority, hindi inaabuso ang kapangyarihan na nasa kanya. Oo. Hindi inaabuso mga kapartner, yung ginagamit niya ang kapangyarihan niya para mga kapartner, ayusin ang dapat ayusin kasi parte yan ng kanyang sinasabing responsibility and full sworn duty bilang isang government officials. Okay. Sympathetic or kind, maawain o may malasakit mga kapartner. At ang pinakalas mga kapartner is prioritizes the poor and pro-poor. Inuuna po ang mga pangangailangan ng mga mahihirap. Ngayon mga kapartner, no? Uso talaga ito mga kapartner, lalo-lalo na ngayong eleksyon, lahat ng mga tumatakbo mga kapartners na mga kandidato, marami talaga yung pangako at isa na dyan mga kapartner ang bigyang solusyon ang mga mahihirap. Siyempre, ikaw, lalo na pag may pangangailangan talaga mga kapartners, yung kapus talaga, yung hirap ka na, i-provide ang 3 times a day na meal mga kapartner, no? Siyempre, pag makikita mo namimigay ang ayuda ng isang kandidato dito sa gymnasium ng Anyan, sa barangay ganyan. O pumupunta tayo, mga kapartner, always natin isipin mga kapartner, no? Na hindi po yan yung solusyon talaga ng kahirapan ng bansa. It's just a band-aid solution. Ibig sabihin, panandalian lang yan siya na solusyon mga kapartner. Alam nyo, sa totoo lang, no, eto real talk lang talaga mga kapartner. No? Kapag may pera, like 1,000 pesos, no, meron ka dyan ang tawag yan, meron ka dyan sa wallet mo o sa kamay mo. Pag nagastos mo na yan mga kapartner, wala na, piso na lang balik yan. Ang bilis lang po talaga ng pera dahil po sa sobrang taas ng presyo po ng mga bilihin mga kapartner. Oo, yung iba ayaw igasto, anong gusto mo, ipalaminate mo pa yan, hindi na yan mga kapartner. Oo, kaya dun tayo sa long-term solution kung saan kikita ang mga Pilipino, kikita ang mga mahihirap mga kapartner, na kumbaga may sweldo silang kukunin every month, every 15 days mga kapartner at continuous na siya mga kapartner. Ayan. So, iyon na nga mga kapartner na wherein mga kapartner, nakikita talaga natin sa survey mga kapartner, no? Na, ayan nga, dito nga si Vice President Sara Duterte, nakakuha nga siya ng 56 brave mga kapartners. Ayan. Love for the Philippines. Ang ibig sabihin po yan, yung may green is more than 50% rating po siya. Yung pag blue naman po yung number po mga kapartner, no, dun po tayo sa numbers, is
30% to 49% rating. At pag red po mga kapartner, ito, pag red below 30% rating mga kapartner. Again, yung survey period po nito from March to 15 to 2025 mga kapartner. So yun, nakikita na po talaga natin mga kapartner, no? Ewan ko na lang kung ano pa ang masasabi mga kapartner. Ayan. So, basahin na natin ang itong mga comments nyo mga kapartner, no? Kasi we have 30 minutes na lang para basahin ang inyong mga comment. Okay, sabi naman dito, The Flying Horse is Pilipinas, panandalian solusyon ay posibleng nagpapalala sa problema. Sabi ni Flor de Lizzie Villar, Miss Carla, wala na yan. Yung... okay. Sabi ni Merly, ang yaman sana ng Pilipinas kaya lang ginagamit ng mga politicians sa sarili nilang pangangailan. Kung sana matino sila siguro ang Philippines, hindi nagugutom. Sabi ni Flor de Liza Villar, deserve niya kasi wala naman silang ginawa sa bayan kung hindi pinabagsak lang nila. Basta please mga kapartner, vote straight PDP laban. Sabi naman ni King Gray, good day from Canada. Peace ang kailangan natin, not war. Dito lang tayo manood at makinig puro pagmamahal. Maraming salamat po sa iyo, no, mga kapartner. Ayan. Sabi naman ni Marjorie Combista, vote straight, PDP laban, Team Duterte. Dito naman tayo sa ating post, mga kapartner, no, sa opinion mo. Ayan. Sa ating Facebook page, mga kapartner, no. Ayan. Okay, basahin natin to, no. Oo. Parang, bakit ano nangyari sa signal natin ngayon? Sabi ni Tata Jamil. Again, ano yung opinion mo natin mga partner, no? Is yung opinion natin? Okay, ano ang masasabi mo sa pagbagsak ng approval and trust rating ni President Marcos Jr. mga kapartner? Sabi naman dito, deserve niya dapat, negative pa nga po kasi napakasinungaling. Ngayon, lumabas na ang katotohanan na silang may gusto lang surrender PRRD sa ICC. Pero pagsalitain mo siya, hindi daw siya nag-cooperate sa ICC. Ngayon, lumabas na mismo galing sa ICC. Ano ang totoo? Ayan, may mga panawagan po siya na mag-resign. Sabi naman dito ni Jocelyn, deserve with exclamatory point. Sabi naman ni Cora Martin Perry, sana maisip na lang niya na mag-resign at hihingi niya o siya ng tawad sa tatay niya. Kasi Uy, mga kapartner, relax lang tayo mga kapartner. Sabi naman ni Gabriela Nicolay Serra, highly deserve. Ayan mga kapartner. Sabi naman dito ni okay. Okay, medyo ano lang, no, loading lang yung ano natin. Okay. Sabi naman dito ni Ata G, deserve niya kasi binigyan niya ulit ng pagkakataon mamuno ang pamilya niya pero sinira niya ang tiwala ng sambayan ng Pilipino. Binoto siya at ipinapanalo natin siya para katuwang ni Inday Inday Sara pero tinraidor lang niya. Sabi naman dito, okay, maraming nagko-comment na deserve, o isang word lang, deserve mga kapartner, pero masasabi natin na medyo mabigat-bigat na yan, okay. Sabi naman ni Marlene T. De Los Santos, he is not worth the title. Okay, well, opinion po niya yung mga kapartner, no? Sabi naman ni Eileen Sernal Cantilla, he betrayed PRRD kahit saang anggulo tingnan, tinraidor niya si tatay at ang buong sambayan ng Pilipino. Nakakabahala lang kung patuloy siyang mamumuno at kung may plano din siyang sundan ang yapak ng papa niya. Paano na lang ang Pilipinas? Paano na lang mga kabataan natin, mga kapartners? Ayan. Sabi naman dito ni... Wait nga lang, no? Kasi medyo ano talaga yung ano natin, nako. Medyo loading siya. Okay, ayun niya. So, ayan mga kapartner ha. Sandali lang ha. Wala yung ano dito. Oh my God. Okay, dito muna tayo sa ating post mga kapartner, no? Alright. Okay ba yung connection natin? Okay mga kapartner, no? Dito na lang muna tayo sa ating cellphone. Paki-check naman if ever, no? Kasi dito lang yung source natin sa pagbabasa ng ating comments. Dito sa ating computer dito. Medyo ano siya, medyo may sakit ata. Sabi na, gurgur na naman.
Okay, laban lang tayo mga ka-partner, no? Ayan. Okay, ito naman, basahin natin dito mga ka-partner, no, sa ating. Okay, medyo nawala lang tayo. Okay, ito na. Ito halos 1,000 mga ka-partner, no? Yung mga nagko-comment. Okay, sabi naman dito ni Adrian Ace Naganab, kulang sa salitang deserve sa kanya. Much better resign. Yun na yung mga panawagan mga ka-partner. Sabi naman dito ni Kapar you deserve niya yan. Sabi naman dito ni Marian, si BBM super bait kaso lang sinasamantala siya ng mga tao sa paligid niya. Palagi natin tandaan, hindi habang buhay nasa posisyon kayo, magkaisa ang bawat Pilipino. Dapat 2025 na lahat tayo dito sa lupa ay bisita lang tayo. Dito sa lupa bisita. Kaya bakit nga ba ganyan ang gobyerno? Baka ibig sabihin niya mga kapartner, yung power na binigay mga kapartner na masambay ng Pilipino because we are the democracy country is not forever mga kapartner. Kumbaga, panandalian lang siya. Sabi naman dito ni Lance Gordon, sana gabaan ka sa imong ginabuhat sa mga tao na tumulong sa posisyon mo ngayon. Wala ka ikabalos, gabaan ra ka. So imbis gabaan ra ka, yung parang, ano man Tagalog sa gabaan ra ka? Sabi naman dito mga kapartner, ayan, puro sila, sabi ni Rufa sa Kayanan de los Reyes, 100% deserve. Sabi naman dito ni Nero Claro, negative dapat sa kanya. Okay, sabi naman dito mga kapartner, no, ni Margie Casimero Albios, deserve and resign, malaki na ang perang nakulimbat. Okay, sabi naman dito ni Winslet Sanzen Ray, dapat nga isunod na ang impeachment dyan. Klaro na lahat ng ebidensya, puro paglabag sa batas ang ginagawa, wala sa katinuan. Sabi naman dito ni Joy Sabio, dapat patalsikin na yan para matapos na ang paghihirap ng Pilipinas. Wala na ngang asenso ang Pilipinas, lubog pa sa utang. Papaano makakaahon ang bansa natin kung ang namumuno ay puro? Yan. May kinoment siya dito mga kapartner, no? Medyo naglo-loading talaga siya dito, no, mga kapartner. Nakakasad naman siya. Yung ating Okay, dito naman tayo mga kapartner, no, ayun, sisikapin pa rin natin mabasa ang inyong mga comments para walay mangluod. Lisod pag na yung mangluod. Okay, sabi naman dito ni Hermogenes Lozada, dapat 0 yan. Wala namang ginawa sa bansa. Isa rin ako sa nabudol niyan. Akala ko babawi siya, kawawang Pinas. Sabi ni Roda Arieta, well-deserved. Okay, sabi naman ni KP, Merisi. Okay, sana tuloy-tuloy. Okay, sabi naman dito ni Rose Ann, babagsak talaga. Di naman siya nagtatrabaho para sa bayan at sa bansa. Nagtatrabaho siya para sa mga taong nakapaligid sa kanya at para sa sarili lang nilang interest. Impeachment na sunod niyan. Okay, sabi naman dito ni Ann Agosto 7. Okay, feeling ko birthday mo to, August 7. Kasi siya, ang name niya is Ann Agosto 7. Di ba? Sabi naman dito, bumaba na siya, opinion lang, bangungot ng Pinas, walang mga project, daming walda. Sabi naman dito ni Tanto Motalib, ang mahirap mahirap dito, puro magandang bibig ni BBM ang pinapalabas niya sa mga talumpati niya, pero puro walang laman. Paasa sa taong bayan, mahirap niyang bawiin ang mga binitawan niyang salita na mga sona niya. Di naman totoo. Okay, mga kapartner, no? Pero hindi na talaga natin masisisi ang mga taong bayan, mga kapartner. Kasi nga, hindi basa-basa yung hirap, yung naranasan. Yung ang 20 pesos na bigas, yun nga lang, sinisingil lang ngayon . O, di ba? Meron bang response from, mula sa kanila mga kapartner? Minsan kasi, mapapasabi din tayo mga partner. So, wag tayong mangako kung alam talaga natin hindi natin yan magagawa. At bago tayo magbitaw ng salita sa taong bayan, especially the State of the Nation address, State of the Nation nga, di ba? So, lahat ng taong bayan nakatutok. Ewan ko lang ngayon, ha? Oo, nakatutok mga kapartner. Kasi lahat ng sinasabi mo pinapakinggan. Pag sinasabi mo, we have 5,500 flood control projects. Ayan. Na fact check ng Nature mga kapartner. So saan na ngayon? Minsan, mapapakamot na lang tayo at sasabihin, ano bang gagawin natin? Diyos ko. Na
Diba? Dapat alam mo ang gagawin mo at dapat alam mo ang solusyon ng problema. Kaya nga 'di ba, binoto ka ng taong bayan, mga kapartner. Ayan. Pwede ba 'to i-ano na lang siguro no, i-off ko na lang muna 'to. Okay. Dito naman tayo mga kapartner, no? Dito naman sa atin, patuloy mo nating basahin yung Facebook post natin, no? Sabi ni Alma Pascua Buscayano o Buscayno, pabagsak ang ratings niya at bagsak na rin po ang ekonomiya. Kawawa ang ating bansa. Di ba nga kapartner, lumobo naman ang utang ng Pilipinas. Grabe talaga tong Pilipinas ba? Oh, kung hindi lumobo yung Pilipinas, mag-ano ng gold. Oo, di mo alam. Para saan ba yung gold? Without any explanation, mga kapartner. Okay. Sabi naman din to ni... okay. Okay, sabi naman dito ni Renante Grasparel. Sabi niya, walang nagawa, mahinang-mahina talaga siya, pero magaling. Okay. Sabi naman ni Yam Maagad, 100 times deserve. Okay, may number pa siya. Okay, sabi naman dito ni Jan Consulta Malibiran, habang pababa ang rating ni pamanas na ang o siguro napapansin nila mga ka-partner, no, kasi marami din nagko-comment every time na may mga interviews. Ayan, bakit ganun yung itsura? Bakit ganyan? Bakit parang hindi mo nakikita na happy siya sa life niya? Ganyan mga ka-partner. Okay. Sabi naman dito mga ka-partner, no, ni Luis Tanyote, talo tayong taong bayan kasi wala naman siyang naitulong sa ating lahat. Ang busog yung mga sip-sip sa kanya, kaya dapat umalis na si Blanc. Nag-blank na siya or ma-impeach dahil maraming pera na kinuha nila sa matagal pera ng taong bayan, PhilHealth, SSS at bangko at iba pa. Sabi ni Jerry Dizon, resign na, walang mapapalang taong bayan sa'yo. Please lang bumaba ka na. Dami na din kayong nakulimbat na mga pamilya at mga... Ayan mga kapartners. Alam mo, binabasa ko yun dito kasi halos lahat parang alam mo, kulang na lang magmura mga kapartner dahil sa galit nila mga kapartner. Okay. Sabi naman ni Penny Lane Busmente, kawawa mga Pinoy, grabe pagbagsak ng ekonomiya ng Pinas tapos dadaanin sa mga tupad-tupad or ayuda nakakarampot imbis na trabaho ibigay lalong tinuruan maging tamad. Okay. Actually, hinanapan nga sila ng list mga kapartner kasi ano ba yung qualification yan para maka-avail ka or isa ka sa mabibigyan ng benefit ng ayudang yan. Oh. Hiningan nga, di ba mga kapartner? Oo. So, walang maipakita. Dapat may maipakita. Kaya mga taong bayan, hindi, ito naman, no, opinion ko lang din naman to mga kapartner. Alangan, opinion nyo lang sa may opinion din naman ako kasi tao din ako, especially Pilipino. Botante din ako mga kapartner, di ba? Alam na talaga natin mga kapartner na huwag talaga tayong sa Bisaya pa mag-maintenar gani na wag natin doon tayo maka-focus mga kapartner kasi marami na naglalabas ng issues ngayon mga kapartner, lalo na yung pag-kidnap kay FPRD mga kapartner, yun yung tinatawag nila ngayon, yung illegal na pag-aresto kay FPRD. Kanina nga nag-sanitary, wala nga silang walang nitambong ba, walang dumalo sa hearing mga kapartner, no? Oo, pero pag vloggers, okay, content, agad yan. May subpina, agad yan mga kapartner. Parang masasabi mo, may fairness pa ba? May fairness pa ba tong Pilipinas? Ano pa bang sinusunod na batas ng Pilipinas, di ba mga kapartner? Kaya yun yung natin, yun yung mga, piliin natin mga kapartner, no? Yung mga tatakbo ngayong halalan, ngayong May 12 elections mga kapartner, 2025 elections, kung saan sila na may nagawa na at may magagawa pa. Piliin natin yung mga kandidato na ayaw talaga sa corrupt mga kapartner. At ito lang no, since we're talking about the elections, may mga nakikita, may mga posting mga kapartners na may nagpupunit ng mga tarpaulin, mga kapartner no, ni Pastor Paulo C. Kibuloy o iba pang mga kandidato. Ang masasabi ko lang, lalo na sa generation ngayon, yung trending na post ngayon mga kapartner, masasabi ko lang, ganito na ba talaga ang generation ngayon? Or nagdedepende talaga minsan sa leader? Kasi, totoo talaga no? Kasi sa panahon ni FPRD, wala naman talagang ganyan eh.
parang lahat ng mga youth, mga kapartner, no? Lahat ng mga kabataan, kasi 'di ba? Kabataan ng pag-asa ng bayan. Pero kung ganun yung attitude towards, hindi naman nila kilala, they're just hearing from rumors, mga kapartner, no? Without asking sa mga totoo talaga, lalo na nandito sa loob, mga kapartner, na agad magsabi agad sila ng kung ano-ano dyan, di ba? Ganun na ba talaga ang generation ngayon? Hindi ba pwedeng mag-research muna? Hindi ba pwedeng magtanong-tanong muna? Ay mga kapartner, kung magtatanong man kayo, mga kapartner, no, dun siguro sa the right person to talk to, mga kapartner. Wag yung mga, ano yan siya, ganyan-ganyan. At saka, para sa akin, pambabastos yung ganun eh. Oo, hindi naman yan, kumbaga, hindi tama yung ginagawa mo. Oo, kung makita mo, lumaban ka ng patas, lumaban po kayo ng patas, lumaban po tayo ng patas, kasi kami, lumalaban po kami ng patas, wala po tayong dinidihado dito, wala din po tayong we're just mga kapartner, no, ibinabalita talaga natin yung totoong balita, and we're not compromising, mga kapartner. Kaya, yun yung mga panawagan natin, no, sa mga, yung ginawa ng taong yun, kung sino ka man, kung saan ka mang lugar, 'di ba? Na wag kayong ganun, mga kapartner. Kasi karma is real po. Napakabait po ng taong yan, tapos ginaganyan, mga kapartner. No? So we cannot blame naman din sa iba, mga kapartner. Yun lang. Konting respeto lang po. Yun po yung panawagan natin. Okay, sabi naman dito, mga kapartner, ni Fernando Pongon, dahil sa maling pasya para sa bayan at ang kanyang layuning i-demolished ang pamilya Duterte sa politika, traidor at sinungaling. Sabi naman ni Manuel Ning, hindi na kaya ng utak niya. Bakit sinisilsil niya sarili niya? Wala nang talagang maayos sa kanyang pag-iisip kasi sabi ni Joseph Abayan, mga kapartner, deserved. He made this to himself. He's poor in thinking, poor in philosophy, and poor in claiming power. Sabi naman dito ni si Paul Lavina, may paano pa to siya. Wait. Uy, ikaw pala. Binasa ko yung comment niya, mga kapartner, kasi baka magtampo si Paul. Okay. Sabi naman dito, mga kapartner, ni Edel Cruz, sayang po ang pagboto namin sa kanya. Nakaraan, hindi pala siya karapat-dapat. Sabi naman dito ni Maria Vista, mga kapartner, dahil sa kagagawa nila, kitang-kita ng taong bayan ang muntik ko lang mabasa. Ayan. Baka pag Mr. Chair ako, makapartner, ikaw talaga pagpapalit sa akin dito, ha. Ginawa nila kaya maliwanag na bababa ang ratings niya. Resign na siya hanggat may pag-asa pa si Junior. Sabi ni Rolando de Ocampo, matagal nang bagsak ratings yan. Funded lang kasi mga survey firm na kinukuha nila. Sabi naman dito ni Marisa Cabalak Vallejo, given na yan, ayan, deserve niya talaga at wag niya sabihing bigas ang dahilan. Sabi naman dito ni Jen Guinier Paul, gaba, wala din man yang nagawa. Oo. Sabi naman dito ni Joe Rubio, sana kusa na lang siya bumaba sa pwesto niya. Baka mayroon pa siyang konting kahihiyan. Sana maisip naman niya lubog na Pinas dahil sa kanila. Sana maawa pa siya sa konti, mga Pilipino. Okay, sabi naman dito, mga kapartner, kay Alfonso Sen, ano ba inaasahan nila sa mga pinagagawa nila at mga kinuha nilang pera? Gusto nila aprobado ng taong bayan. Ayan, mga kapartner, no? Okay. Sabi naman dito, mga kapartner, kay Grace Garcia, ang masasabi ko lang, dahil choice mo yan, deserve mo yan. Walang nang respeto sa iyo ang mamamayang Pilipino. Ayan, mga partner. Sabi naman dito ni Leng Tagadaya, dapat nga dyan, 1 na rating, can't even stand was watching him sa mga videos niya. Okay, sabi naman dito ni Rima SR Painsani, ito yung sinasabi ni yung artista na nagsabi ng deserve, oo. Dapat daw kay yun, Sabi naman dito ni Janet Samsomo, wala man daw ng bagsak sila, uy, top kuno gihapon ilang administrasyon. Okay, sabi naman dito ni Jack Galaza Casa, ayan, sinungaling di marunong tumupad sa pangako noong tumakbo sa pagka-presidente. Sabi naman dito ni Gay Lyle Kalimbas, dapat siya magpasalamat na hindi pa siya zero but it's getting there. Okay. Sabi naman dito ni Yek Bayas, deserve niya yan kasi di marunong mamuno ng bansa
#corrupt politicians. Okay, sabi naman ni Laarni Marcha Merise, deserve karma na. Okay, sabi ni Michael Olaner, i-rate nyo din ang asawa na mismong okay. Sabi naman dito ni Ras Das Puriagab, kamo na'y bahala na niya kay wa na gyud na mao ang tanan. Okay, kung sa Tagalog pa, kayo nang bahala dyan, hindi na talaga tama ang mga pinagagawa. Okay, dito naman tayo sa ating YouTube channel mga kapartner, no? Kasi baka magtampo na naman dito ang mga... Hey, kapartner Carla, basahin nyo naman. Okay, sige na. Chill lang ha. Okay. Sabi dito ni AZ Patwinan, mga kapartner, habang pagbagsak ang trust rating ni Budolman ay pagbagsak din ng ating bansa. Yun na nga mga kapartner, no? Kaya... hindi tayo mawala ng pag-asa sa mga lahat ng mga nangyayari ngayon mga kapartner sa ating bansa. At isipin po natin na there's really always room for change mga kapartner. Kasi nga, yun nga yung sinabi natin ngayong May 12, nasa kamay po natin kung magpapabudol pa ba tayo or pipili po tayo ng mga leader mga kapartner na tutulong umahon sa ating bansa. Tutulungan tayo mga kapartner, no? Na iahon ang ating bansa sa kahirapan. Bigyan talaga yung solusyon. Yun nga sabi ni VP Sara sa isang interview niya dun sa The Hague, Netherlands mga kapartner, na wag natin kalimutan ang totoong issue. Minsan kasi natatakpan na eh. Oo, natatakpan na. Gawa na lang ng issue mga kapartner, no? Pero ang totoong issue ng bansa mga kapartner is yung kahirapan, yung corruptions mga kapartner, no? Kung paano ba talaga natin ito masusolusyonan mga kapartner. Sabi naman dito ni Ufalok TV, dapat kay BBM magpahinga na siya. Wala naman silang ginawa kundi ang pagpapahirap sa ating bansa. Presidente pa di ay si BBM. Abin na ako. Okay, may mga ano dito. Sabi ni Felix TC, deserve niya. Bumagsak ang approval rating niya. Dapat sa kanya, 0 rate. Okay. Sabi ni Arcila Zinea, yan ang mapala niya. Sabi naman dito mga kapartner, no? Save the Philippines, DZAR 1026 lang ang sakalam, hindi bias. Ay, maraming salamat po sa inyo. Nako, dahil sinabi mo yun, ayaw pa rin niya. Dahil sinabi mo yun, alams na. Ayan mga kapartners, no? Okay. Dito naman tayo mga kapartner, no? Punta tayo sa ating YouTube post mga kapartner, no? Sa DZAR 1026. Yan, nalilate siya. Ano nangyari? Pakicheck dito maya-maya. Okay. Dito tayo sa ating post mga kapartner. Okay, dito tayo. Sabi naman dito ni Rosemary Machika, yan ang sagot ng taong bayan sa lahat ng mga kaanib niya sa paglutsay at panggigipit sa mga taong ayaw sa gawain nila. Yun ang totoo. Sabi ni Ezekiel I. Rosso, dapat mag-resign na siya. Okay. Sabi naman ni Vintage Girl, siya ang may kagagawa ng pagbagsak ng kanyang rating. Sabi ni Easy Service Tech, 14% trust rating, mataas na kaya yan. Dapat nga negative 13% kasi basura at pahirap sa bayan. Di marunong mamuno. VP Sara is watching. Okay. Ayan mga kapartner, no? Marami pa sana tayong gustong basahin ng mga comments but we don't have time mga kapartner, no? Ayan. So palagi lang po tayo tumutok mga kapartner, no, sa ating programa. Opinion mo dito sa DZAR, makialam mga kapartner, no, i-promote po natin ang mga kapartner, ang totoong balita lamang po, wag po tayo mga fake news mga kapartner. At minsan, bakit nyo sisisihan ng social media, no? Dyan na nga lang nakakapagsabi yung mga taong bayan ng totoo tapos sasabihin pa ng mga fake news. Well, mga kapartner, no? Maraming salamat ulit sa pagsama sa akin sa loob ng isang araw sa pagbabasa ng inyong mga comments, mga kapartner. At huwag nyo pong kalimutan, mga kapartners, ang opinion mo from Mondays to Fridays po yan, 5 p.m. to 6 p.m. At huwag po kayo mag-alala, mga kapartner, sa lahat ng hindi nabasa. Bukas, sisikapin po ulit natin basahin ang inyong mga comment. Once again, maraming salamat po at paalam. Samot-saring opinyon, kuro-kuro, reaksyon, pananaw at komento ang inyong natunghayan dito sa Opinion Mo. Muling pakinggan sa mga araw ng Lunes hanggang Biyernes sa ganap ng alas 5 hanggang alas 6 ng hapon dito lamang sa DZAR 1026 SMNI Radio.